Patay ka na, Ibarra! Akala mo siguro hindi kami asintado, Ibarra. Vapor Estribor! Buenos dias a todos ustedes. Ang bagal-bagal, ang kupad-kupad. Wala na bang mas ibibilis ang bakor na ito? Kung manhin, Dunya Victorina, maaaring sumadsad ang vapor ito sa palayang iyan. Malas, malas! Wala nang mabuting lawa dito sa Pilipinas. Doña Victorina, huwag naman masyadong pausukin ang iyong kaya. Baka'y kumupas ang magagandang kolorete sa iyong mukha. Sa katunayan nga, madali lang naman lutasin ang suliranin na ito. Hindi ko nga alam kung bakit hindi sa iyong dito naisip. At ano naman ito, Aber? Simple lang naman ang aking mungkahi. Nagawasan ng isang kanal na papasukan ng ilog hanggang paglabas at pararaanin sa Manila. Lilika ito ng bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at pagsara ng dating ilog Pasig. Isang panukalang Yankee! Simple? Don, Simon, ipagpaumanhin mo naman ako kung ako ay tututol sa inyong mungkahi. Malaking salapi ang ating kailangan. At saan naman tayo maghahanap ng salaping ipamabayad sa mga magagawa? Eh, sino ba naman ang nagsabing pagsasahurin ng mga manggagawa? Isa pa'y sa pilitang pagtatabahuin ng mga bilanggo, bihag, matatanda, batang lalaki at mga binato. Subalit, ang iyong mungkahi ay maaaring magdulot ng isang himagsikan. Magsikan? Ha! Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto ng buhay nilang piramide? Kayo talagang mga edukadong tao ay mahina talaga pagdating sa kasaysayan. Ngunit, hindi taga-Ehipto, ni hindi Hudyo ang iyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na noong sila'y sa pilitang pinagawa. Don Custodio, malayo na ang panahong iyong itinutukoy. Ang Pilipinas ngayon ay iba na sa Pilipinas noon. Ano ba ang iyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Wala nang kung ano-ano pa. Ang mga nasabi ay nasabi na. At ikaw, Padisibayla, huwag mo na subukang magsalita ng kabalbalan. Ano namang silbi niyong mga praile kung ang buong bayan ay maghihimagsik? Sigurado mayroong masamang maibubunga ang mungkahi ni Simon, sapagkat hindi niya muna ito isinangguni sa mga tao na ninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw naman Don Custodio. Ano naman iyong panukala? Kung sa tutuusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi at mas mapapabilis pa ang takbo ng vapor. Nako, Don Custodio, kung marami mag-aalaga ng itik ay dadami ang balot. Pwen, nakakasuka, nakakapandiri, tabunan na sana ang lupa. Mainit! Oo nga! Halo-halo ng mga amoy natin. Ang baho! Magtiis na tayo. Uy! Ikaw pala, Basilio. Kamusta na? Ano nalagay ni Kapitan Tiago? Kapitan, mabuti na rin po. Patuloy pa rin pong nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Tiago ay mabuti na rin po. Ngunit ayaw nga lang pumayag na siya'y alagaan pa. Sa totoo nga ho nung nakarang araw ay pinapunta niya ako sa San Diego upang puntahan ang mga bahay roon. Ngunit sa totoo lang ay gusto lamang niyang humithit ng apyan. Tunay nga salot sa atin ang apyan. Kilala iyan ang mga nunos noon, subalit hindi nagmalabis. Ang apyan ay para sa paggagamot lamang, magkaiba lang tayo. Oo nga, kamusta na iyong balak na ipatayo ang akademya sa wikang Kastila? Sa aking palagay, hindi iyan maitutupad. May isa sa katuparan po sapagkat binigyan ko po ng 2 kabayo si Padre Irene at nangako siyang makipagkita sa Kapitan General.
Paano naman si Padre Sibayla? Maaari siya ay tutos niyang balak. Ano naman po kung siya ay sasalungat? Nagsalalay pa rin sa Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon at walang magagawa si Padre Sibayla kung sasang-ayon ang Kapitan General. Kung sakaling pinahintulutan ng Kapitan General ang pagpapatayo ng akademya, saan naman kayo kukuha ng pera? Wala na pong dapat alalahanin sa pangangailangang pinansyal. Mag-aambag po ng singkapat ang bawat estudyante at mayroon na din kaming sapat na mga maestro at maestra upang magturo. At si Makaraig naman ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay para lang. Kung sa bagay, hindi man natin napag-aralan ng Latin, ay napag-aralan naman natin ang wikang Kastila. Sa pamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo lumalakad na paurong. Ito talaga si Kapitan Basilio. Tao lang sa una. Puro kapintasan ang nakikita sa mga bagay-bagay. Hayaan mo na. Siya nga pala. Kumusta na kayo ni Paulita? Ah, si Paulita! Ano mang dahilan at bakit lubang maligaya ang mga batang ito? Senior Simon, kayo po pala. Kumusta po? Mabuti naman, Basilio. Mabuting mabuti. Teka, sino ba itong makisig mong kaibigan? At ngayon ko lang nakita. Senyor, si Isagani po pala isang magaling na makata. Hindi po pa ba kayo nakapunta sa kanilang bayan? Basilio, bawat segundo ay mahalaga. Ayoko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay. Sa isang bayang, ang mga tao ay walang kakayahang bumili ng mga alahas. Walang gala na po. Bawat segundo ay malaga. Subalit bawat sentimo rin ay kapaki-pakinabang. Ayaw ko lang po gastusin ang aming salapi sa pagbili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Magaling, magaling. Bueno, samahan niyo na lang ako sa pag-inom ng serbesa. Ngunit senyor, hindi po kami umiinom ni isang patak ng alak. At bakit naman hindi? Ayon nga kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo din po kay Padre Camora na wag puro alak ni Lumin upang hindi siya misanhi ng alimuon. Rin sa kanya na matamis at naiinom ng tubig, ngunit pumapatay ito ng apoy. Ito'y nag-aalab kapag umiinit at kapag ito'y namuhi at nagiging karagatan na minsan na lumunod at ng payanig ng digdig. Kamangha-mangha! Hindi nga nagkamali si Basilio na ikaw ay isang makata. Pangarap. Pangarap, Basilio. Pangarap, panaginip. Sige, at ako'y aalis na muna. Sige, senyor. Galing mong tumugon. Hindi ka man lang nabagabag. Sa totoo lang ay nakakatakot talagang taong yun, nakakapangilabot. Sa totoo Isagani, ang taong nakausap at nakipagdebate sa atin ay tinatawag nilang Cardinal Moreno. Kardinal ano? Cardinal Moreno, Eminencia Negra o ang kamahal-mahalang itim. Ito ang taguri sa kanya sapagkat siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Magandang araw, Kapitan. Kilala niyo po ba si Guevara or Navarra? Crisostomo Ibarra. Ayon, salamat. 13 taon na ang nakaraan. Takbo, Ginoong Ibarra! Huling si Ibarra! Mukhang nalito na natin sila, Ginoo. Oo nga. Ano bang gagawin natin? May naisip mong paraan, Ginoo. At ano naman yun? Magpalit tayo ng damit Ano? At bakit naman? para malito sila at akalain nilang ako si Crisostomo Ibarra. Eh, baka ikaw yung pahamak niyan. Wala na tayong ibang paraan, Ginoo. Ayun sila! Bilisan na natin, Ginoo. Magbulay tayo, Ginoo! Ayun si Ibarra! Patay ka na, Ibarra! Akala mo siguro hindi kami asintado, Ibarra.
Kung gayon, ang kanyang bangkay, Ay kasama ng bangkay ng kanyang ama. Hindi ba siya ay isang pilibustero? yan ay murang paglibing, Padre Camora. Kapag pilibustero talaga, ay hindi nagbabayad ng marangal. Ha 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 ha. Alam mo kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila kagaya mo. Pero hindi naman sapat ang kinikita ni ama sa kanyang mga ani. Kaya mo ba gusto makapag-aral ay upang mapaagtayan mo ang katipang mong si Basilio? Isa na rin yun. Gusto ko rin namang maging karapat-dapat na babae para sa kanya. At isa pa, nais ko rin makatulong sa iyo, kay lolo at kay ama. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin po, Ama. Magandang rin po, ama. Po, ama. Tay, Mukhang marami-ramihan yung mga naani. Oo nga, ama. Paniguradong malaki ang iyong kikitain kapag iyay na ibenta sa merkado. marami nga aking naani. Subalit, Ano bang bumabagabag sa iyong isipan, anak? marami nga aking naani, ama. Subalit napakalaking buwis naman ang hinihingi ng mga praile. Ipagpalagay mo na lamang na lumalaki na ang mga buhaya at dumating na ang mga kamag-anak nito upang lamunin ng mga salaping iyong pinaghirapan. Ngunit sila'y sumusobra na, ama. Kailangan ko rin pangalagaan ang aking pinaghirapan. Anak, magtimpi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Ano ba ang maganda sa araw? Ano ba ang kailangan niyo? Naparito kami upang singilin ang iyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso. Napakalaki naman yan. Kung hindi ka magbabayad ng iyong buwis, ay palililang namin sa iba ang iyong lupain. Anong pinagsasabi niyo? Ako ang nagsikap, ako ang naghirap sa lupain ito. At ako lamang at ang aking pamilya ang may karapatan dito at wala nang iba. Subalit hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Anong pagmamayari? May katibayan ba kayo? Ipakita niyo sa akin ngayon din. May katibayan kami. Nasaan? Ipakita niyo sa akin. Hindi mo na kailangang makita. Magbayad ka ng buwis. Huminahon lamang ho tayo. Ako na lamang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangialam, Juliana. Hindi ako magbabayad ng 5 pag hindi kayo nagbigay ng katunayan. Huwag niyo akong lokohin. Huwag niyo abusuin. Huwag niyo abusuin ang karapatan ng aming pamilya. Estupido! Kunin ang anak lalaki at gawing sundalo! Mga hayop! Balik niyo ang aking anak! Sinasabi ko sa iyo, Telesforo, huwag mo kaming kakalabanin. Kung gusto mo makita muli ang iyong anak, sundin mo ang aming ipinag-uutos. Anak, tama na. Ama, paano na si kuya? Tama si Huli, anak. Huwag mo masyadong isipin yun. Mababawi rin natin si Tano. Ama, lolo, handa na ho ang hapunan. Ayoko munang kumain, Juliana. Pero ama, kailangan niyo hong kumain. Manalig tayo, wala mangyaring masama kay kuya. Tama si Huli, anak. Huwag mo masyadong isipin yun. Mababawi rin natin si Tano. Nasaan si Telesforo? Anong kailangan sa ama ko? Narito po kami upang siya'y dakpin. Pero, bakit? Wala nang pero-pero. Anak! Bitawan niyo ako! Talis! Anak! Talis! Kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso sa loob ng 2 araw, ay pupugutan namin siya ng ulo. Talis! Lolo, Pasensya na po. Talagang napakahirap natin. Maski kapitbahay at kamag-anak natin, wala tayong mahihiraman. isa sa
Isinangla ko ang aking mga alahas at upang ipantubos kay Ama. Saan na pupunta, Apo? Magpapatulong ako kay Hermana Bali. Tao po! Tao po! Anong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang araw ho, Hermana Penchang. Huli, siya ang sinasabi kong makakatulong sa iyo. Magandang araw. Tumuloy muna kayo. Anong kailangan niyo at ba't kayo naparito sa pamamahay ko? Ako nga ho pala si Juliana. Wala akong pakialam kung anong iyong pangalan. Ang tanong ko, anong kailangan ninyo? Kailangan ko lamang ng kaunting pera para mabawi ang aking ama mula sa mga kawatan. Anak ka pala ni Telesforo. Sandali, ako'y babalik lamang. Narito na ang salaping iyong kinakailangan. Maraming salamat ho, Hermana. Pangakong babayaran ko ito kaagad. Madali lamang iyang bayaran. Mababayaran mo lamang iyan kapag pumayag kang maging utusan at alila dito sa aking bahay. Pero ang aking ingkong ay matanda na. Kailangan niya makakasama sa bahay. Madali lamang akong kausap. Akin na ang salapi kung hindi ka pumapayag. Payag po si Huli, Hermana Penchang. Mabuti, magsimula ka huli bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo. Maligayang Pasko po, Inay. Anayo ko na po sa Basilio. 13 taon na po ako nakalipas. Ako hindi na po dungisin. Hindi na rin hungang. Ako namumuhay na po ng marangal sa tulong ni Kapitan Tiago. Paalam na po, Inay. Ako'y aalis na. Hanggang sa susunod muli. Senyor? Anak ng po! Huwag po kayong matakot, senyor. Sino ka ba? 3 taon na po nung ako'y nang tulungan, libing ang aking ilan. Ikaliligaya ko kung kayo naman ang aking tulungan. Sino ba ako sa akala mo? Ikaw po'y para sa akin na isang taong dakila. Taong akala ng lahat na patay na. Ikaw po si Crisostomo. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawin. Maaari kitang patayin ngayon at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit hayaan mo na kitang mabuhay at sana hindi ko pagsisisihan ang aking ginawa. Ano po ibig niyong sabihin, senyor? 13 taon ko na itong pinaplano. Naglagalag ako ng salapi at alahas upang matupad ito. Nais kong ipabagsak muli ang pamahalaan at padaliin ang pagkasira kahit na maraming dugang matatapon. Ganun po ba ang balak niyo, senyor? Hindi po ba ito masusolusyonan sa mapayapang paraan? Kabataan, hiniling niyong lumaganap ang wikang Kastila. Ano bang hinahangad niyo? Senyor, pag ang lahat po ay naturuan ng wikang Kastila ay magkakaroon po ng pagkakaintindihan at ang bawat pulo ay mapapalapit sa pamahalaan. Basilio, anong iisipin ng iyong ina at kapatid? Hindi na po mabubuhay ng paghihiganti ang aking ina at kapatid. Gusto ko na lang po ng tahimik na buhay. Sa araw na magbago ang iyong isip, hanapin mo ang aking bahay sa Escolta. Doon ay paglilingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita, Basilio. Kung hindi sana nang matigas si Telesforo, ay masaya sana niyang sinasaka ang kanyang mga lupain. Oo nga, siya nga pala. Anong gagawin natin sa hektar-hektaryang lupain ni Telesforo? Ipamigay nang lalo siyang madurog na makita niyang hawak ng ibang tao ang lahat ng kanyang pinaghihirapang lupain. Sadyang maprinsipyo ang taong iyon. Nakalimutan niya yatang lahat ng bumungga sa atin ay tiyak na masasagasaan.
Teka, ba't siya nasa bahay ni Kabesang Tales? Magandang araw, Sinay Simon. Magandang araw. Magandang araw. Ang gaganda ng mga alahas. Talagang ang gaganda ng mga alahas. Pang uri ng alahas ang meron ka, Senyor Simon? Kung hindi mo na itatanong ay mga prestiyosong alahas ito. Narito ang kulyar ni Cleopatra, singsing ni Sila at singsing ng mga senador. Ano naman mga hikaw at singsing na ito? Kapitan, ang singsing na ito ay galing sa Prinsesa Lambali at ang hikaw na ito ay galing sa isa sa dama ni Prinsesa Antoinette. Ha? Wala akong naintindihan. Pero sigurado napakamahal ng mga alahas na iyan. Senyor, magkano naman ang hikaw na ito? 300 piso lamang yan, binibini. Ang mura naman. Sige, bibili ako. Mga kaibigan, ang mga alahas na ito ay tunay na mga hiyas. Maraming salamat, maraming salamat. Ang ganda talaga. Binibini, tumatanggap din ako ng mga lumang alahas upang palitan ng salapi. Kabesa, ito ipagbili ang Agnos ni Huli. Mukhang kailangan niyo ng pera. Agnos, paniguradong malaking halaga iyan. Napakagandang Agnos ho yun, senyor. Galing ho yun sa kaibigan kong nagmongha. Sasangguni ko muna ito kay Huli bago ko ibenta. Senyor, aalis muna ako. Babalik ako kagad. Tawal, Senyor Simon. Nasaan yung baril ko? Senyor Simon, patawad sa pagnakaw ng iyong baril. Ngunit kinakailangan kong magiganti. Kinakailangan kong kunin ang lahat ng ginawa nila sa akin. Sa wakas, hanap ko na rin yung hinahanap ko. Punyalis! Napakulang kita talagang kalaban si Bayat Irene. Panalo na, ipinatalo pa. Pabayaan mo, Padre Camora. Nais lamang nila magpapalakal sa Kapitan General, kaya nagpapatalo. Simon, halika, samahan mo muna kami. Tutal, kalahating oras na lamang bago ang tanghali. Pag-isipan muna natin ang mga bagay na dapat isipin. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila ang mga Hudyo, sapagkat maaari nila tayong kalabanin. Ang pagbubukas ng Akademya ng Wikang Kastila, ang kahilingan nito ng mga kabata ay mapangahas at naghahangad na saklawin ang kapangyarihan ng mga Pray. Sang-ayon ako sa iyo, Padre Sibayla. Maging ako ay tututol din sa pagpapagawa ng ganyang paralan. Maaring mapahiya ang mga Pray, at sa aming pagbagsak, maaring ang pamahalaan naman ang sumunod. Nag-iisip pa kayo? Hindi dapat ipatayo ang paralan na iyan. Tahimik! Hindi niyo ba alam na nandito pa ako? Stupido! Kapitan, kumain muna kayo ng hapunan. Parang awa niyo na kahit konting higop lamang ng sabaw. Senyor, kayo po pala. Kamusta ang may sakit? Ito ang hina ng pintig ng puso. Ayaw na rin kumain. Kumusta ang kalagayan niya? Nakalata na ng lason ng kanyang buong katawan. Maaari na siyang mamatay anumang oras. Ah, gaya ng Pilipinas. Ilang gabing gumigising na walang ilaw. Umiiyak at minumura ako. Inakalang siya aking binulag. Wala ngang pinagkaiba sa pamalaan. Basilio, makinig ka. Wala nang sandali ang dapat masahin. Hindi mo pala ibinubuklat ang aklat na ibinigay ko sa iyo.
Wala kang awas sa iyong bayan. Pero senyor, Wala nang pero-pero. Sa loob ng isang oras magsisimula ang himagsikang hindi nila malilimutan. Narito ako upang ihandog sa iyo ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikailigtas. Alang-alang sa nakaraan nating nag-uugnayan. Ano naman ang dapat kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa himagsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Ngunit isang himagsikan lamang ang tanging naiisip ko. Ngunit huli na po ang lahat. Patay na si Maria Clara. Anong sinabi mo? Patay na po si Maria Clara. Kasinungalingan! Kasinungalingan! Isa kang duwag! Ngayong gabi ay ililigtas ko siya o bukas ay patay ka. Nanggaling po ako sa kumbento upang makibalita. Heto, may sulat ako galing kay Padre Irene para kay Kapitan Tiago. Patay na. Patay na ang aking mahal. Hindi man lamang niya alam na ako ay buhay pa. Maria, Maria. Kailangan po nating tanggapin ang katotohanan. Hindi! Hindi! Nung malalim ng gabi, wala pa rin si Paulita. Paano ako hihingi ng tawad nito? Paulita, mabuti dumating ka. Akala ko ay tuluyan mo na akong iwan. Paulita, teka! Ikaw, binata, alam mo ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Hindi ko po alam, wala po akong balita. Pag nakita mo ang Judas, ay tatawag ako ng mga gwardiya sibil. Patay man o buhay, ay kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. Wait lang, ubo ba si... Action. Magaling, maiba tayo. Ano namang masasabi mo kay Juanito Pilaes? Ay, Diyos ko po, nakakasuka ang pag-uugali. Anong sabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay maginoong, mag-isip at matipunong katawan. Ay, tamang-tama. Juanito, halika nga dito, dali. Paulita, Huwag mo kong kausapin. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Eh, ano yung sinabi mo? Ano yung sinabi mo tungkol sa babaeng Frances? Ha? Ikaw ba talagang galit? Eh, bakit kayo magkasama ni Juanito kagabi? Ba't mo ko pinagtataasan ng boses? Hindi. Ang ibig ko sabihin, bakit kayo magkasama ni Juanito kagabi? Hindi ko naman gustong isama si Juanito eh. Si Tia lamang ang may gusto nun. Alam mo naman na, simulat sa pool, ikaw na ang aking ibig. Isang karangalan ang magkaroon ng isang katipang tulad mo, Isagani. At isang paraiso ang magkaroon ng isang katulad mo, Paulita. Nabalitaan nyo na ba? Sinunsyaba raw ng mga kabataan ng mga tulisan sa San Mateo. Oo nga, nakakatakot. Baka lumusob sila dito. Naku, mas mabuti pang umuwi na tayo at isaramitan natin to. Ay, nako. Ayoko pang matay. Tayo na. Sigani! Anong ginagawa mo dito? Baka mahuli tayo. Alam mo naman, mainit tayo sa pamalaan ngayon. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Pumanhin, Isagani. Papatayin daw nila ako pag hindi mo tinuro. Kinalalagyan. Sige, kung yan ang ikatatahimik nyo, kasama ako. Ito pala ang matalinong makapa, kasapi sa akademya. Kung gayon, sumama ka sa amin. Uy, nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Basilio? Bali-balitang pinatawan siya ng parusa. Parusa sa langit ang nangyari kay Basilio, sapagkat hindi siya marunong magdasal, ni mag-antanda. Hindi yan totoo. Mabuting bata si Basilio. Eh, bakit siya nakulong?
Baka kasapi siya doon. Ano? Nakulong si Basilio? Si Basilio? Huminahon ka huli. Makakalaya din siya. Subalit paano kung mapapalaya si Basilio? Si Buddy Camora ang makakatulong sa'yo. Ayoko, natatakot ako sa kanya. Hindi. Magandang araw, Padre Camora. Magandang araw mga ina. Tumuloy muna kayo. Ano ba ang kailangan ng mga ina? May nais ko sanang pakiusap si Huli. Sige, iwan mo muna kami rito. At ako'y aalis muna. Ano ang kailangan mo, ina? Nais ko sanang humingi ng tulong upang mapalaya si Basilio. Naku po, iha. Napakahirap niyan. Pero maaari lamang sa isang kondisyon. At ano ho yun? Mahalay! Hindi ko yan gagawin! Huwag ka nang pumiglas. Ito lang ang tanging paraan. Hermana Bali! Huli, anong nangyari? Napakawalang hiya mo! Tumahimik ka! Laya ka na! Ano si Basilio? Wala siyang pantubos kaya dito muna siya. Hindi ako lalaya kung hindi siya kasama. Sige, Gani. Umalis ka na, kaya ko ng sarili ko. Mag-iingat ka, Basilio. Paano nga ba na ikaw na lamang ang natitira? Sa iyo na ibubuhos ang lahat ng parusa. Sakit pa na parusa na malaman mo ang iyong katipan ay namatay na. Sumalangit na uwa ang kanyang kaluluwa. Mga hayop! Pinatay niyo si Huli! Mga demonyo kayo! Paulita, mahal ko, kumusta ka na? Anong mahal ko? Huwag mo siyang hawakan. Wala na kayong kaugnayan ni Paulita. Hindi ka niya mahal. Malapit na kami ikasal. Senyor Simon, panahon na upang pagbayarin ang dapat pagbayarin. Ngayong wala na si Maria Clara at marami na ang nasawi. Oras na para sila'y ating ipaghiganti. Isang dinamita. Ikaw ang atasan kong magtanim ito. Ito ang tanging solusyon upang mabigyang hustisya at matuldukan ang kasakimang ito. Masusunod po, Senyor. Buhay ang kinuha. Buhay rin ang kapalit. Napakatusan mo talaga, Simon. O kilala sa tawag na Crisostomo Ibarra. Mapagkunwari, nalaman ito ng lahat. Tapos na ang misyon ko. Oras na para ako ay magpahinga. Ginong sino? Anong nangyari sa'yo? Dali niyo siya sa kama. Maaari na kayong lumabas. Salamat. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti lamang po. Subalit saglit ay matatapos na rin ang aking paghihirap. Diyos ko! Ano bang ginawa niyo sa iyong sarili? Wala nang lunas sa aking lasang ininom. Hindi ako magpapadakip. Patay man o buhay. Hindi. May paraan pa. Hahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako, dala ang aking lihim. Lihim?
Ako, si Crisostomo Ibarra, 13 taon na ang nakakaraan noong ako'y bumalik sa Europa upang mag-aral para gumawa ng mabuti para sa bayan at para pakasalan ang aking ina na si Maria Clara. Subalit, ito ay nawala lahat nang itiwat nila ako sa kaguluhan. Wala naman akong kinalaman. Tumakas ako dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayangan at pumalik para maghimagsik sa mga nang-api sa akin at sa aking mahal sa buhay. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niya hindi mo ginustuhan na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat na nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Ibig niyo sabihin, gusto niya ang kalooban niyang mangyari ito? Walang makakapagsabi ng isip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Subalit hindi niya ako tinulungan. Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman magpapawi ng kasalanan ang isa pang kasalanan. Walang nalikha ang puot, kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang nakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapasakit at ang pagpapasakit at pag-ibig. Maraming salamat, Padre Florentino. Ngayon ay mapapayapa na ang aking kalooban. Naway makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay na namayapa sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng mga tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katuwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.